Tapos yung cover photo niya po, yung PNP pa, kitang-kita niyo mga kasabong PNP, di ba? Wala kang galang pare. Hindi ko alam kung may pamilya ka. Hindi ko alam kung sinong binubuhay mo diyan sa pangit mo na gawain. Na ang pinapakain mo diyan galing sa nakaw, naatin mo 'yon, pare. So yun mga kasabong, magandang araw sa ating lahat. Nandito tayo ngayon sa AGP Chong Game Farm. At ako nga po pala si Roel Amano. Yung mga kasabong, supposed to be hindi dapat ito yung content ko ngayong hapon na to eh. Dahil mga kasabong, naaalarma lang ako dahil nung mga nakaraang content, sinabi ko nga po sa mga kasabong, kung mapapakiusapan natin dyan, huwag tayo mambogus, huwag tayo mga scam mga kasabong. Pero ito sariwan-sariwa mga kasabong. At ang gamit pa ay ako mismo mga kasabong. Inuulit ko mga kasabong, ako po si Roel Amano. At kami po dito ay, pangalan po ng farm namin is AGP Chong Game Farm. So yung mga kasabong, ang nababahala lang din ako mga kasabong dahil mismo ako din po ang ginagamit. So mga kasabong, sinasabi ko lang po na ako po si Roel Amano, hindi po si Santos Mark. Mga kasabong, may gumamit po ng profile picture ko. Ginrab po niya sa Facebook ko, tapos nakipag-deal po siya kay June Katuran. Tapos nag-message po sa si June Katuran na magandang hapon po sir. Kilala niyo raw po kung kilala niyo po ba si Santos Mark. So, wala po kaming connection ni Santos Mark na yun mga kasabong. Ang gamit niya pong pangalan ay Santos Mark, ang gamit niya pong picture ay Roel Amano. Ako po yung ginamit niya. So, yung mga kasabong, syempre, yung Santos Mark na yun is gawa-gawa niya rin po. Pero, ayon sa pagsusuri, ayon sa sinabi ko po kasi kay BJ Castillo i-message niya or paano niyo ma-detect kung sino talaga yon. So ang nag-send po siya ng account number mga kasabong. Kung meron po ditong kasabong natin na nakakapanood na taga BDO mga kasabong kasi ayon po kay June Katuran, nag-send po siya from LBC to BDO which is 12,000 po kasabong. So yung kasabong yung 12,000 pinagpaguran po yan ni June Katuran. Santos Mark kung sino ka man. Putang ina mo! Napakatibay ng mukha mo, pare. So yun, si Santos... Tatakot dito. Yan, galit na galit din pati ang ating handler na si Alvin Austria. Hindi kasabong, kahit ako humingitin, nilulungkot ako, natatakot ako para sa ating mga kasabong na pumaparehas ng laban. So yun mga kasabong, kung meron dyan taga-BDO na nanonood, baka naman pwedeng pa-detect kung sino to si Jomel B. Gualberto. Jomel, Jommel B. Gualberto na may account number na 008670052216. Yan mga kasabong. Na kung sino pang meron po na kasabong natin na taga BPI, kung pwede nyo pong i-connect sa BPI na meron pong account number na 9969-216-369. So yun, mga kasabong, pwede po nating ma-search dyan kung taga saan po talaga to si Jomel B. Gualberto na to. Yung Jomel B. Gualberto, siya po talaga yung ng scam. Dahil mga kasabong, kung hindi man siya ng scam, connected siya doon at matuturo nung may-ari ng account number na to kung sino yung si Santos Mark, mga kasabong. So yung Santos Mark, naniniwala ako na hindi po siya nag-exist sa mundong ito. Kung meron man po siya, kapangalan lang niya po yun. Pero ang tunay pong pangalan ng scam kay June Katuran ay si Jomel B. Gualberto. So yun mga kasabong, pakitulungan naman po dahil kalat po siya, hindi lang po si Jomel ang nanloloko ngayon mga kasabong. Kaya dun sa mga buyer at sa mga seller, ingat po tayo sa mga pinagbibilhan po natin, sa katransaksyon po natin, lalong-lalo na syempre mga OFW, yung mga malalayong lugar, tapos makikipag-transaction po kayo dun mga kasabong. Pwede po tayong mag-legit check po mga kasabong. Yung farm visit. Pwede rin po, mas maganda po talaga farm visit dahil mga kasabong, pero hindi rin may iwasan talaga yung transaction kasi kahit ako naman may ka-transaction din ako sa Facebook, may ka-transaction. Yun, background check po mga kasabong. Pwede po tayo mag-post sa mismong wall ng seller. Pwede po tayo magpalagay doon, legit
check po tayo mga kasabong. Magpo-post po tayo. Sasabihin po natin sa ano, kung medyo duda po tayo, pwede po sa atin sabihin, pwede po ba mag-post sa wall mo? Kung pwede mag-legit check, kung hindi ka naman manloloko, hindi ka ma-offend. Kung manloloko ka, ma-offend ka. Di ayos, nakaiwas tayo dun mga kasabong. Teka lang, pinapawisan ako mga kasabong dahil ako po ay nag-aalala. Dahil mismong ako po, mga kasabong, naloko din po ako ng buyer. Mamaya ko po sasabihin kung paano ako naloko. Ang pag-uusapan po muna natin dito is yung kay June Katuran, mga kasabong. June Katuran, parang June, ako nakikipagtulungan ako sa'yo. Siyempre, ako din yung ginamit niya na mukha sa profile picture kung bakit ka din siguro na-convince na bumili sa kanya. Na isip mo, dahil ako ay vlogger, dahil ako maraming nakakilala sa akin sa Facebook, sa ano. So, parang June, next time, pwede ka mag-legit check. Pwede ka po dyan, magpo-post ka po sa wall niya, legit check po. Tapos, yung mga friend niya, magko-comment po doon ng legit po yan, legit po yan. Pagka mga maraming comment po doon, yun po, legit po yung seller na yan mga kasabong. Siguro minimum 10 mga kasabong ang comment doon. Kung magano. Tsaka tingnan mo rin yung wall niya. Tingnan mo rin yung mga simpleng post niya. Kung marami nagko-comment ng tropa niya, mga ano, legit po yan. Madali naman pong tingnan eh. Kaya lang po, syempre, minsan din po, mas nakakainggan yung bumili kapag mura ang ino-offer sa'yo. Ang offer niya po mga kasabong, ang offer niya, sakak, 3,000. Jesus Maria Joseph naman. Free shipping. Kak, 3,000 free shipping. Naluloko ka ba? Dahil kung tunay kang breeder, sa hirap magpakak 3 taon, bebenta mo ng 3,000 free shipping. Magkano shipping fee? 2,000. So, ang matitira sa kanya, 1,000. 2,000 po per box Ang matitira sa kanya, 1,000 lang. Ano siya naloloko? Siyempre, loko-loko yun. Mga kasabong, marami pong nagbebenta dyan ng kak na mura, pero puntahan mo na lang. Mura lang din naman pala eh. Puntahan mo na lang. Marami naman pong magsasabong, ikot tayo dito sa buong mundo. Kung kak at kak din lang, marami po dyan sa mga backyard, mura. Kung yung nagtitinda, malapit-lapit sa'yo, mas maganda. Kaya nga, kung ano naman, kasabong, kung malapit-lapit naman sa'yo yung pasensya na kayo mga kasabong, nakikibat in si Alvin Austria dahil kahit siya affected mga kasabong. Dahil ako affected talaga dahil mga kasabong, ako po talaga is, seller po talaga ako, breeder na seller po mga kasabong. Kaya unang-una syempre na maapektuhan po yung business ko mga kasabong. At yun, mga kasabong, kung kayo ay bibili, be mindful mga kasabong. Kaya nga sinasabi ko sa inyo mga kasabong, di baling mahal ang manok. Basta alam nyo legit. Di baling medyo mahal. Sa akin naman mga kasabong, di yung mahal eh. Depende lang po sa galaw ng manok. Mga kasabong, pagka pumalo na maayos yan, ganun. Pagka may regular, ganun. Presyo mga kasabong is, kaya lang tayo naiengganyo is, masyado mura mga kasabong. Yung ino-offer ng mga scammer. Siyempre, sasabihin natin dyan, pag bumili ka ng 3, bibigay ko sa'yo free shipping, 3,000 lang isa. Di ba mga kasabong, napakamura, kaya nakakaduda rin. Kaya mas nakakaduda ang mura, kaysa doon sa mahal. Pero doon sa mahal, mga kasabong, meron din mga ganyan. Tulad ko mga kasabong naloko din ako. Tanga din kasi ako eh. Kasalanan mo yan, lahi ka ni mayabang eh. Hindi kasabong. Isang beses, may nakachat ako. Matagal ko na siyang kachat actually. Tanong siya ng tanong. Ako naman, siyempre, friendly naman ako. Siyempre, kahit sa personal, at lalo na sa Facebook, siyempre, nagtanong siya ng nagtanong. Nagpadala siya ng pera. Ako naman kasi, pag nagpadala sa akin, lagay na yung loob ko na, ay, sa akin nakapangalan yan. Tapos, ayun, nakapangalan sa akin. Sa Cebuana, Liwilnir, nagpadala siya sa akin ng 7,000. 7,000. Isang stag lang yun, Isang stag. Nakapangalan doon, Roel Amano yung magkiklaim. Saan po nakapangalan? Roel Amano, tapos kung sino nagpadala, kung ganyan. So, ito nangyari. Pinadala niya yung pera, tapos minadali niya ako na kailangan ipadala ko daw madaling araw kasi mainit nung time na yun. Kailangan madaling araw daw, maisip ko na yung manok. So, inusap ko itong aking tropa, yung pinsan ko, inusap ko. So, pagkausap ko na ganon, dinala niya. Pagkadala niya doon, binigay niya si manok. Siyempre, inimbunahan ko muna yung pamasahe nung shipper, ng tropa ko. So, madalit sabi mga kasabong, i-claim ko na, hapon na, mga kasabong. Pagka-claim ko, sabi sa akin nung teller ng Cebuana, Sir, nagpalit po ng receiver. Hindi po, ang ginawa lang po niya dyan, ito po ang ginawa sa akin Pagkapadala niya po,
Di binigay sa ano, sa teller. Sinulat. Kinuha ngayon si Slip, yung tawag doon? Yung slip na, yung parang pinaka-form na pinagpipirmahan. So, yun nga. Pinicturean niya, sinend niya sa akin. Tapos, pumunta ulit siya sa teller, sinabi niya na, ay sorry po, mali po pala ng receiver. Ito na lang po yung gagawin ko receiver. So, yun mga kasabong, pinadala niya lang sa akin, napakita niya sa akin yung pangalan ko na nandun sa receiver, tapos pinalitan niya po yung receiver. Ang kamalian ko lang mga kasabong. At ang galing niya po pinadala niya po ay hapon kung kailan magsasara na at hindi ko niya kagad makiklaim. So, hindi ko agad makiklaim nung oras na yun kasi alas 5 na, pagpunta ko pa ng bayan namin sa Tanawan, is sarado na yung Cebuana Liwilir. E di matalino siya. So, ginawa niya sa akin, sabi, nasa pangalan mo na naman po yan, ipadala mo na yung manok sa madaling araw. Siyempre, asang-asa ako. So, yun mga kasabong, dumating yung time na hindi ko na nakuha, yung hindi ko na rin pinost, hindi ko na rin inalam. Siyempre, mga kasabong, ayoko na ma-stress. Isang manok lang yan, hindi ako maghihirap dyan. Pero ang balik niya sa akin, mga kasabong, tingnan nyo, wala na ako naka-cord. Yung cording ko, ranging na. Yun yung kapalit mga kasabong. Na tag tayo ng loko ng kapwa natin. Huwag nating isipin na tayo ay nakalamang sa kanila. Maling-mali yan mga kasabong. Dahil may magandang balik at may pangit na balik. So yung mga kasabong, pero syempre, ang kasabihan nga, walang manloloko kung walang magpapaloko. Diba mga kasabong? Kaya ang ina-advise ko po sa inyo, be mindful mga kasabong sa pagbili at sa pagbebenta mga kasabong. Siyempre, may biktima rin po mga seller. Hindi lang naman po sinasabing basta seller manloloko yan at basta seller na nanloloko yan at basta seller madalas kami po yung nanloloko. Hindi po ganun. Kami po ay nagiging biktima din mga kasabong madalas. Mga kasabong. Pero siyempre, ang madalas na naloloko po dyan siyempre talaga yung malalayo. Yung mga OFW, yung mga malayo sa kabiasnan, malayo sa bayan. Yung mga kasabong ikaw, pangalan nun ulit ng Santos Mark. hindi si Santos Mark, balbautog na si Jobel B. Gualberto. Jomel B. Gualberto mga kasabong. Kung meron po kayong kakilala na Jomel B. Gualberto, pakisubaybayan po yan. Mga kasabong. Maaring pasensya ka na Jomel B. Gualberto na kapangalan mo siya. Pero subaybayan po natin, baka siya po yung isa sa manloloko mga kasabong. Ingatan niya po, ito po yung video account niya. Sinabi na po, tsaka yung BPI account niya. At ito po ang profile niya, mga kasabong. Ayan po, yung profile po niya. Ang gamit niya pong pangalan ay si Santos Mark, mga kasabong. Si Santos Mark na ang gamit po na profile picture ako po mga kasabong, kaya naalarma po ako. So yun. Sa cover photo niya po, ginagamit yung PNP. Tapos yung cover photo niya po, yung PNP pa, kitang-kita niyo mga kasabong, PNP. Di ba? Wala kang galang pare. Hindi ko alam kung may pamilya ka. Hindi ko alam kung sinong binubuhay mo diyan sa pangit mo na gawain. Ang pinapakain mo diyan galing sa nakaw, naatin mo 'yon pare. Napakatigas na mukha mo. Totoo, galit ako. Hindi dahil mukha ko yung ginamit noon pa man. Sinabi ko na doon sa vlog ko. Mga sabong doon sa mga nangbobogos dyan, para ibahin na natin linya natin. Na nakakasama ng loob at nakakagalit talaga yung mga scammer na yan, mga bogus na yan. Kaya, yun lang po ang masasabi ko sa mga seller at sa mga buyer. Ingat po tayo sa pagbili through online. Kung hanggat maaari, puntahan nyo po yung farm. Mga kasabong, ako naman po mga kasabong, open po ako Open po ako kayong pumunta dito anytime. Kung may magustuhan kayo, okay lang. Kung wala kayong magustuhan, okay lang din. May soft drinks ka pa. Diyos Mariose. Mga kasabong, yun lang po. Doon po natatapos yung aking content about sa mga scammer, about sa mga bogus. Kaya pakikalat po itong video na to. Ito po ay mapapa-upload sa Facebook sa mga group po diyan. Mga kasabong, inuulit ko, ako po si Roel Amano. Hindi po ako si Santos Mark. Tanggalin mo nga sombrero mo para unggoy. Ayan, ang Roel Amano. Hindi mga kasabong, ako po si Roel Amano. Hindi po ako si Santos Mark. Ako po ay breeder. Alagang laks yan. Alagang laks white to mga kasabong. Kapal mo. Hindi, tunay mga kasabong. Hindi po ako si Santos Mark. Ako po ay si Roel Amano na nandito sa AG Pichong Game Farm. So yun mga kasabong, at doon sa mga nangi-scam dyan, Putang ina mo! eto kayo Siga ka ba? yung mga kasabong,
Ito po, dito na muna natapos ang content na to. Maraming salamat po. At kung bago ka lang na nanonood sa aking channel, please watch and subscribe Sabong Pinas, mga kasabong. Punta po tayo sa YouTube. Pindutin po natin, hanapin po natin Sabong Pinas. Tapos pag nakita na po, marami pong video dyan na kapupulutan po natin ng aral, mga kasabong. So, mga kasabong, maraming salamat sa pagsubaybay at maraming salamat sa mga parehas lumaban at sa mga hindi parehas lumaban. Putang ina mo! Read between the lines. Muti ka na mag-English. Ayun, mga kasabong, Sige po.